Sino ka ba sa akala mo? Isang waiter lang naman. Ang lakas ng loob mong kausapin ako. Sabihin ko sa'yo, kapag hindi bumaba ang presyo ngayon, hindi lang ako magpapakansela ng order, kundi ipapahiya din kita sa lokal na forum. At sa WeChat Moments para sirain ang reputasyon mo. Gusto mo bang makita ng ngayong National Day? Wala kang makuha kahit isang order. Bakit sa kabilang hall, 888 lang kada mesa? Samantalang sa amin, 999 kada mesa ang sisingilin mo. Hidong, sabihin mo nga sa akin, tinataga mo ba ako sa presyo dahil kakilala kita? At ginagawa akong uto-uto, ha? Kuya ma, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Sa Rui Hall, hanggang 30 mesa lang ang kasya. May 8 putahe lang at hindi kasama ang mga inumin. Walang kasamang MC at photographer. Pero dito sa Jinsu Hall nyo, all-inclusive ang 16 na naputahe. Lobster at abalon pa lang. Higit 200 yuan na ang puhunan kada mesa. Ayaw kong pakinggan ang mga pinagsasabi mo. Anong pinagsasabi mong espesyal na putahe dyan? Isa lang ang itatanong ko sa'yo. Bakit ang iba ay 888 lang? Samantalang sa akin ay 999. Na, malaking order to na 100 mesa. Hindi mo man lang kami bigyan ng kaunting respeto. Kuya ma, tingnan nyo naman. Ang buhay na lobster pa lang na ito. Ngayong panahon ng National Day, ang kuha namin ay 180 yuan kada gin. 2 gin kada mesa, 360 yuan na agad. At may abalon pa. 25 yuan ang isa para sa 8-headed abalon. Ginoong ma, parang hindi naman makatwiran yan. Sa ibang lugar, ang mga handaan para sa National Day ay tumaas na sa 2,000 yuan. 3 taon nang hindi nagtataas ng presyo ang boss namin. Pero hinahain pa rin ang lobster at abalon gaya ng dat. Anong karapatan mo? Sino ka ba sa akala mo? Isang waiter lang naman. Ang lakas ng loob mong kausapin ako. Kuya ma, suki mo ako ng 8 taon. Kilala mo naman kung anong klaseng tao akong si Hidong. Dapat alam mo yan. Tungkol sa nangyari ngayon, ipinakita ko na sa'yo ang breakdown ng gastos para makita mo lahat. Pero ganyan pa rin ang ugali mo. Sasabihin ko sa'yo, walang bawas sa presyo ngayon. Hindi lang ako magkakansela ng booking. Ipapahiya ko pa ang pangalan mo sa lokal na forum. At sa social media, may pamagat na nga akong naisip. Ganid na restaurant, 8 taon nang nandaraya ng sariling suki. Tapat na customer, pinagsasamantalahan lang. Tignan natin kung may magpabook pa sa'yo ngayong National Day. Wala ka kahit isang booking na makukuha. Hahaha, bossy. Bilib talaga ako sa restaurant mo. Mula ngayon, lahat ng handaan sa pamilya ko, sa'yo ko na ipapamahala. Hahaha. Manager ma, ibabalik ko ng buo ang deposito mo. Kanselado na ang kontrata, malaya ka nang umalis. Ayon sa kontrata, may ibabawas na 30% na penalty fee o 6,000 yuan. Pero hindi siya nagbawas kahit isang sentimo. Si Auhan, alisin mo na ang SIM board sa Jinsu Hall at buksan ulit ang slot para sa iba. Humanda ka, dahil wala na ang 100 tables ko. Iiyak ka na lang sa panghihinayang ngayong National Day. Tignan natin kung sino pa ang magliligtas sa'yo. Hay nako, anong kaguluhan ito? Siki, yung magiging biyanan mo. Bakit napakainitin ng ulo? Nay, wag mo na pong sabihin yan. Sumasakit na talaga ang ulo ko. Papa, ang magandang pangalan ng Hongyon. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko. Hello, Miss Song. Ako po si Hidong mula sa Hongyon. Tungkol sa slots para sa National Day na tinanong ninyo noong nakaraang buwan, nagkataon pong may nabakante sa amin ngayon. May 100 tables sa Jinsu Hall. Tungkol naman sa 200 tables para sa inyong kasal. Pwede po nating hatiin sa 2 araw. Ang kalahati ay sa ikalawang araw. 100 mesa bawat araw. Ayos lang ba sa inyo? Talaga po, bossy. Iniligtas nyo ang buhay ko. Pwede po. Sakto lang ang 2 araw. 1 araw para sa amin at 1 araw para sa pamilya ng lalaki. Para maasikaso natin ang lahat ng maayos. Boss sabihin nyo na ang presyo. Kaya kong bayaran kahit magkano. 999 yuan bawat mesa, all-inclusive na. Boss sigurado po ba kayo? Hindi po kayo nagbibiro, di ba? Sa labas, nasa 2,500 na ang singil. Pero sa inyo, 999 lang. Para ka nang nagkakawang gawa niyan, ah. May konsensya ako kapag nagnenegosyo. Mesong, kung sa tingin nyo po ay masyadong mababa ang presyo, maaari nyo pong dagdagan. Hindi ko kayo pipigilan, pero ito ang alokong presyo. Hindi ko itataas ang presyo dahil lang malaki ang budget nyo. Hahaha. Napakahusay mo, bossy. Gusto talaga kitang maging kaibigan. Sige, 999 kung 999. Pero may isa akong hiling. Huwag mong limitahan ang mga ihahandang putahe. Babayaran ko na lang ang magiging dagdag na gastusin. Ayokong mapagsamantalahan ka. Huwag mong tipirin ang sarili mo, ha? Sige po. ₱100,000 yuan, Kuya Dong. Hulog ng langit naman ang customer na ito. Anak siya ni Song Jianbang. Ang nag-iisang anak na babae ng chairman ng lokal na logistics group. Isang pagpapala na nagbalat kayo. Hindi, ang tawag dito ay kamalasan ni Mazikiang, swerte naman natin. Ang lupit mo talaga, Uncle Dong. Ano? 2,500 bawat mesa at wala pang kasamang inumin. Nagpapatakbo ba kayo ng restaurant o bangko?
Lauma, bakit hindi na lang tayo bumalik sa Hongyun at makiusap kay Bossy? Hindi mangyayari yan. Kahit kailan, hindi yumuko si Maziki ang sa buong buhay niya. Pero papalapit na ang petsa ng kasal. Huwag mo nga akong madaliin. Mag-isip pa ako ng paraan. Lautang, ano na ba ang balita sa handaan sa kasal ni Lauma? Araw-araw akong tinatanong ng anak ko. Hindi ko na nga alam kung ano ang isasagot ko. Huwag kang mag-alala, inaayos ko na. Madedesisyonan din yan agad. 1 linggo mo nang sinasabing agad. Sasagin ko na sa'yo. Kapag hindi pa naayos ang kasal na to bago ang National Day. Lautang, ano nang ibig mong sabihin dyan? Alam mo naman kung ano ang ibig kong sabihin. Na ipamigay na ang mga imbitasyon. Kung hindi mo kayang ituloy, hindi lang pamilya Mamo ang mapapahiya. Maging ang pamilya Tangko ay madadamay din sa kahihiyan. Ile! Lauma, kaya mo ba talaga o hindi? Tumahimik ka nga. Paano ba tayo humantong sa ganito? Lauma, iyan na ba talaga ang desisyon natin sa mga balay? Yung Jixiang restaurant kahit kailan, hindi ko pa narinig yun. Ayos na yun, ayos na. Handaan lang naman sa kasal yun. Paulit-ulit mo nang sinasabi. Pero sa labas ng lungsod yun at 50 lamesa lang, mas marami pa riyan ang mga kamag-anak natin. Bakit hindi mo na lang ibaba ang pride mo? Bumalik kay Hidong, at sabihing misunderstanding lang ang lahat. Ano ba nang alam mo? Kailan pa nagmakaawa si Mazixiang sa iba? Sino ba sa akala niya si Hidong? Kahit hindi sa Hongyun, kaya ko pa ring gawin ito ng marangya. Pero ngayon, Huwag mo na akong pakialaman. Pupunta ako sa syudad bukas. Sa pinakamagandang 5-star hotel para makipag-usap. Kahit 1,500 pa kada mesa. O kahit 2,000 pa, kaya kong bayaran. Hindi ba't mas maganda yun kaysa sa 900 at 99 yuan na alok ni Hidong? 100 beses na mas maganda yun. pero kailangan mo pa rin ng credit line doon. 1 buwan na lang bago mag-National Day. 1 linggo lang sapat na. Basta ako, si Mazikiang, ang kumilos. Walang bagay na hindi kayang gawa ng paraan. Dongje, kinumpirma na ni Miss Song. Gagamitin ang inirekomenda nating temang stars at usyan na disenyo para sa venue. Sabi niya, walang limitasyon sa budget. Kaya gawin natin ang lahat ng makakaya natin. Kumpirmahin mo ang schedule sa tagapagtayo. Dapat pinakamagandang kalidad ang gagamiting materyales. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong sablay. Ito ang pagkakataon para makabawi ang Hongyun. At para makilala rin ang ating high-end na customized na kasalan. Naintindihan ko po, gagawin ko na agad. Siya nga pala, Dongje. Palalampasin na lang ba natin si Mazikiang ng ganoon lang? Ang hilig maglamang ng lalaking yo sa atin noon, hindi ginagawa ang negosyo dahil lang sa sama ng loob. Kung hindi niya kinansela ang order, hindi natin makukuha ang project na ito kay Miss Song. Kung ang resulta naman ang titingnan, dapat pa nga akong magpasalamat sa kanya. Iba talaga ang lawak ng pananaw mo, Dongje. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Gawin natin ng maayos ang sarili nating trabaho. Mas mahalaga yon kaysa sa kahit ano. Pasensya na po, sir. Para sa Vienna Hall namin ngayong National Day, puno na po ang booking hanggang Nobyembre. Hello? Hello, Hilton Hotel po ba ito? Gusto ko sanang magtanong tungkol sa wedding banquet na yung National Day. Mayroon po, sir. May maliit pa po kaming hall. Nakasya ang 80 mesa. Ang presyo po ay 2,200 kada mesa. Hindi pa kasama rito ang inumin at lobster. Kailangang i-order ng hiwalay ang lobster. 2,200 tapos hindi pa kasama ang lobster. Bakit hindi na lang sila mang-hold up? Hello, Manager Wong. Si Mazikiang ito. Yung nakasabay mong uminom noong nakaraan. Ganito kasi yon, ikakasal ang anak ko ngayong National Day. Gusto ko sanang mag-host ng 100 table sa inyo. Baka naman pwedeng gawa ng paraan para sa kapatid mo. Naku, wala nang bakanteng main hall. Maganda naman ang tanawin doon. Ang presyo ay 2,500 bawat table. Hiwalay pa ang bayad sa inumin. Kuya Ma, ito na lang ang meron. Kunin mo na kung gusto mo. Marami pang nakapila at naghihintay. May pupuntahan pa akong meeting. Ibaba ko na muna, ha? Ano nangyari? Hindi ba kayo nagkasundo? Sabi ko na nga ba, ang malalaking hotel na yan. Paano pa magkakaroon ng bakanting date? Lauma, makinig ka sa payo ko, tayo na lang. Huwag ka nang magsalita, gagawa ako ng paraan. Saan ka pupunta? Lalabas lang ako saglit. Lauma, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Hindi na ito usapin ng pride ngayon. Ang tanong, matutuloy pa ba ang kasal ng anak natin? Hayaan mo muna akong mapag-isa ng tahimik. Makakahanap pa ako ng paraan. Balay, napadalaw kayo. Tuloy po kayo. Mazikiang, hindi na ako papasok. Naparito ako ngayon para magtanong lang ng isang bagay. Nakabook na ba talaga ang wedding banquet? Ayos na, ayos na. Huwag kang mag-alala, Lautang. Hindi ka ba nagtitiwala sa kakayahan ko? Malapit na. Naghahanap lang ako ng pinakamaganda. Malapit na.
Yang malapit na yan, sinasabi mo na. Nang halos 1 linggo na, ang mga katrabaho at kaibigan ng anak ko, lahat sila alam na ikakasal siya sa National Day. Naipamigay na ang mga wedding invitation. Kung hindi mo kayang ayusin ito, hindi lang pamilya ang mapapahiya. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Mazikiang, tandaan mo ang sasabihin ko. Kung bago mag-National Day ay hindi ka makakabook ng disenteng hotel ang kasal na ito. Laoma, narinig mo yan, di ba? Ano nang gagawin natin ngayon? Kaya mo ba talaga to? Manahimik ka nga. Paano ba tayo humantong sa ganito? Pa, saan ba tayo pupunta? Nawawalan na ng signal ang iya. Huwag ka nang magtanong, malalaman mo rin pagdating natin doon. Tungkol sa kasal ng ate mo, mukhang hindi na natin maasahan ang pamilya ma. Kailangan na nating umasa sa sarili natin. Anak, baba na. 1 buong linggo akong naghanap. Sa wakas, nakahanap din ako dito sa labas ng lungsod. Ng isang restaurant na kabubukas lang. Malaki ang lugar, kaya sigurado akong kakasya ang mga mesa rito. Pa, restaurant ba talaga to? Hindi ba parang upgraded na karinderya lang ito? Tingnan mo ang itsura ng labas, pati na rin ang paligid. Kapag nagpakasal si ate sa ganitong lugar, siguradong pagtatawanan lang siya ng mga kaibigan niya. Pumasok muna tayo sa loob para makita. Buti nga nakahanap pa tayo ng lugar ngayon. Huwag ka nang mareklamo. Pa, pwede ba talagang kumain sa lugar na to? Paano kaya ito nakapasa sa sanitary permit? Manahimik ka nga. Buti nga may matingnan pa tayong lugar. Anong kailangan nyo? Hello po, boss. Gusto lang sana naming magtanong tungkol sa pagdaraos ng wedding banquet. Wedding banquet? Ilang mesa ba ang kailangan nyo? Kaya ba rito ang 100 tables? 100 tables? Masyadong maliit ang lugar ko. Hindi kakasya ang ganyang karaming bisita rito. Maximum 50 tables lang. Hindi na pwedeng lumampas doon. Boss, masyadong kaunti ang 50 tables. Baka naman pwedeng gawa ng paraan para mapagkasya. Hindi pwede. Ayon sa fire safety regulations, maximum 50 tables lang. 1,200 kada mesa. 10 putahe, hindi kasama ang mga inumi. Walang kasamang host at photography. Hindi rin kasama ang dekorasyon ng venue. Bahala kayo kung gusto nyo rito o hindi. 1,200 para sa ganitong bulok na lugar. Tay, alis na tayo. Paho-hold up na ito. Hoy bata, anong klaseng pananalita yan? Ganyan talaga ang presyuhan kapag National Day. Kung ayaw ninyong magpabook, marami pang nakapila para magpa-reserve. Kung tutuusin, mas mura nga ang kabuang presyo. Pero nabawasan naman ng kalahati ang mga mesa, at langit at lupa ang pagkakaiba sa kalidad. Pero may iba pa ba tayong mapipilian ngayon? Boss, pwede bang bawasan pa ng kaunti ang presyo? Ano sa tingin mo, pwede ba? Len, hindi pwede. 1,100, walang bawas kahit 1,500. Ibinigay ko lang ang presyong ito dahil nakikita kong seryoso ka. Kung ganoon, pwede bang dagdagan ang bilang ng mga mesa? Kahit 80 mesa. Sinabi ng 50 mesa lang, wala nang espasyo kahit para sa isa pang upuan. CJ, kung 50 mesa, di 50 mesa. O, pirmahan mo na. 30% ang down payment. Magbayad muna ng 20,000. Tay, pipirmahan mo talaga. Gaganapin sa ganitong klaseng lugar. Paano natin ito ipapaliwanag sa pamilya ng bayaw ko? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Ipaliwanag. Si Mazikiang mismo ang walang kwenta. Tapos ngayon tayo pa ba? Ang kailangang mamroblema para magpaliwanag. Ituloy muna natin ang kasal bago ang lahat. Ano nang ibig sabihin nitong angkop na pagsasaayos? Ah, ito ba? Formalidad lang yan. Alam mo naman, nagmamahal ang lahat kapag National Day. Paano kung pati sibuyas dahon ay tumaas? Nang 10 yuan kada kalahating kilo. Hindi ko naman pwedeng ibenta ng palugi, di ba? Huwag kang mag-alala, kahit tumaas, barya-barya lang yan. Maliit na karagdagang bayad lang naman. Pero gaano ba eksakto kalaki ang maliit na halagang ito? May limitasyon ba ito? Naku naman bro, masyado kang tapat. Integridad ang pinahahalagahan ko sa negosyo. Kung sinabi kong maliit na halaga, maliit lang talaga. Hindi ka malulugi rito. Pipirmahan mo ba o hindi? Kung hindi, tatawagan ko na ang susunod na nakapila. Kaya kami ng pamilya nyo, nitang na nagkausap na kami, nasa Jigsang Restaurant sa labas ng lungsod gaganapin ang kasal. 50 mesa lang. 50 mesa. Hindi ba't dati pa nating napagkasunduan na 100 mesa ang kukunin natin? Espesyal na panahon kasi ngayon, kailangang magbawas ng kaunti. Inirerekomenda naman ngayon na maging matipid sa kasal. Ang 50 mesang yan, para ba sa pamilya man namin? O para sa pamilya tangyo? O tig 25 mesa lang bawat pamilya? Sige naman, ano ba ang sinasabi mo? Pagsamahin na lang natin ang 2 pamilya. Sa panig pa lang ng lola ko, napakarami ng kamag-anak. Iyong mga natatandaan ko pa lang ang pangalan. Lampas 30 na agad. Gusto mong kalahati lang ang imbitahan ko at iwan ang iba. Tito ma, sabihin niyo nga sa akin. Paano ko naman iyon sasabihin sa kanila? Tungkol dyan, pwede pa naman nating pag-usapan. Pag-usapan? Huwag na nating pag-usapan pa. Ma, pumunta ka rito sa bahay ni Tito Ma ngayon din. Ngayon na. Bilisan mo. Mazikiang, ano nang ibig mong sabihin dito? 50 mesa.
Para mo naman kaming ginawang pulubin yan. Ipakakasal ko ang anak ko sa pamilya nyo. Hindi para apihin at tratuhin ng ganito. May mahigit 60 tao sa panig ng pamilya ko. Tapos 30 lang ang papayagan mong imbitahan ko. Paano naman ang natitirang 30? Patay na ba ako o nag-asawa na ng iba? Saan ko pa ilalagay ang mukha ko nito? Balay, Ayokong makinig. pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Dati, pagkasunduan natin kukuha ng 100 mesa sa Hongyun. Pero ikaw mismo ang nagkansela nito. Ngayon, heto na tayo. Naghahanap ka ng liblib na lugar. Tapos kalahati lang ng imbitasyon ang ibibigay mo sa pamilya namin. Sinasadya mo ba talaga akong ipahiya? Noon pa man, kung hindi natin kinansela ang sa Hongyun. Manahimik ka. Wala kang karapatang sumabat dito. Aba, Mazikyang, ang lakas na ng loob mo ngayon. Sinisisigawan mo na ang sarili mong asawa. Anong klaseng lalaki ka? Sinasabi ko sa'yo, kapag naging kahiyahiya ang kasalang ito, at napahiya ang anak ko dahil sa iyo. Ang kasalang ito, sa tingin ko, kailangang pag-usapan ulit natin. Anak, sumama ka kay mama. Tingnan ko lang kung ano ang kaya ng pamilya ma. Kung anong milagro ang magagawa nila. Lauma. Ngayong umabot na sa ganito, huwag ka nang magmatigas pa. Puntahan mo na si Hidong, humingi ka ng tawad at magpakumbaba ka sa kanya. Para sa anak natin. Para sa pamilya natin. Ang pride, magkano ba ang halaga ng pride mo? Sige, pupunta ako. Pupunta ako, pero hindi ako hihingi ng tawad. Sasabihin ko lang sa kanya, kung gusto niyang makipagtulungan ulit, dapat pareho pa rin ang presyo. Tingnan natin kung tatanggapin niya o hindi. Baka pwedeng sa ibang araw na lang tayo. Pumunta rito. Mukha kasing napakabisi nila ngayon. Nandito na rin lang tayo. Naparito pa rin ako sa huli. Sir Ma, may kailangan po ba kayo? Hinahanap ko ang boss nyo, nandyan ba si Bossy? Abala po si Bossy sa kusina sa pagtikim ng mga bagong putahe. May mahalaga po ba kayong kailangan sa kanya? May gusto akong pag-usapan na negosyo sa kanya. Sandali lang po. Sige po, maupo muna kayong dalawa rito. Ipaalam ko lang po sa kanya. Kuya Dong, nandito si Mazikyang. Nasa labas lang siya. Sabi niya, gusto raw niyang makipagnegosyo sa'yo. Paghintayin mo siya. Sige po, tingnan natin kung gaano katagal ang kaya niyang hintayin. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking iyon. Magdala ka ng isang takure ng biluotsyon tea sa waiting area. Para hindi tayo mapulaan ng iba. Hindi dapat pinapabayaan ng Hongyun ang mga bisita. At bigyan mo pa siya ng masarap na tsaa. Bukas ang pinto natin para sa negosyo. Lahat ng pumapasok ay bisita natin. May kailangan ba kayo sa akin, President Ma? Boss He. Yung nangyari dati, misunderstanding lang yon. Tungkol sa wedding banquet ng anak ko ngayong National Day, naisip ko na kayo pa rin talaga ang dapat mag-asikaso para maging maganda ang kalabasan. Para sa slot ngayong National Day, may bakante pa ba sa Jinsu Hall? President Ma, puno na po ang slot para sa Jinsu Hall. Puno na agad. Opo, nagpa-reserve si Miss Song ng 200 na mesa. Para sa una at ikalawang araw ng National Day, fully booked na po ang lahat. Imposibleng fully booked ang 200 na mesa. Sinasadya mo ba? Sinasadya mo ba ito para gantihan ako? President Ma, hindi ko gagamitin ang negosyo ko para lang maghiganti sa inyo. Pirmado na ang kontrata, at bayad na rin ang deposito. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng niyong tingnan kapag dumating ang National Day. President Ma, kung wala na po kayong kailangan, marami pa po akong dapat asikasuhin sa kusina. Mauuna na po ako. Hidong, huwag kang magmayabang. Sinasadya mo talaga ito, di ba? Gusto mo lang akong mapahiya. Sabihin ko sa'yo, kahit wala ang Hongyun mo, makakahanap pa rin ako ng ibang lugar. Lauma, ano na ba talaga ang gagawin natin ngayon? Paano na sa panig ng balain natin? Ituloy na muna natin yung 50 na mesa sa may suburb. Huwag na muna nating isipin ang reputasyon, basta maikasal lang muna sila. Hello, Lautang. Si Zikyang ito. Bakit, may problema ba? Tungkol po sa wedding banquet, napag-usapan na po namin ng balay ko. Nakabook na po ang lugar. Saan po ang lugar? Nakabook sa Jixiang Restaurant sa labas ng lungsod. 50 mesa lang. 50 mesa, Mazikyang. Sinasabi mo ba sa aking 50 mesa lang? Tatanungin kita sa mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya tang namin. Ang mga malalapit pa lang ay kailangang umabot sa 35 mesa. Nag-iwan ka lang ba ng 15 mesa para sa sarili mo? Hindi ganoon, Old Tang, pakinggan mo muna ako. Gusto mo ba akong pumunta roon? At sabihin sa mga kamag-anak ko na, kalahati lang sa inyo ang pupunta, at ang kalahati ay huwag nang pumunta. Ano nangyari? Kinausap mo ba ang balain natin? Binabaan niya ako ng telepono.
Mazikiang, hindi ako nandito ngayon para makipag-usap sa iyo ng walang kabuluhan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sa Hongyun Restaurant, ang Jinsu Ho na may 100 mesa, mababalik mo pa ba? Lele. Hindi mo na mababalik, di ba? CJ, kung hindi mo kayang ibalik, pumunta ang anak mo sa bahay namin bukas. Para ang lahat ng gamit ng anak kong babae ay kunin at ilipat ng isa-isa. Kanselado na ang kasalang ito. Bossy, ako po si Mazikiang. Sir Ma, may kailangan po ba kayo? Bossy, tungkol sa schedule para sa National Day at sa wedding banquet. Gusto ko sana itong pag-usapan ulit sa inyo. Sir Ma, noong nasa restaurant po kayo nung nakaraan, naging malinaw naman po ako sa inyo, di ba? Puno na po talaga ang schedule para sa National Day. Hindi po ito dahil sa galit o inis sa inyo. Talagang wala na po kaming bakanteng slot. Ang reservation ni Miss Song ay may kontrata na at bayad na rin po ng buo. Wala na ba talagang paraan? Boss pakiusap tulungan mo naman ako. Nagmamakaawa na ako sa iyo. Hayaan mong pag-isipan ko muna. Kuya Dong, gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Sino ba ang tumatawag? Si Mazikiang. May kapal pa talaga ng mukha siyang tumawag sa'yo. Ano namang kailangan niya? Kuya Dong, huwag kang magpalambot puso ah. Noong nakaraan, sinabuyan ka pa niya ng sa. Tanda ko pa iyon hanggang ngayon. Ang mga taong tulad niya dapat pinalalayas. Sa ikatlong araw ng National Day, nakapag-confirm na ba si Sir Fang? Hindi pa po, 2 beses ko na silang na-follow up. Sinabi ng sekretarya niya na pinag-iisipan pa raw ni Sir Fang. At pinaghihintay muna tayo. Sa tingin ko malambo yan. Ang mga ganyang kalaking kumpanya, malamang ay nakapag-book na sa iba. Ginagawa lang tayong backup plan. Kuya Dong, ano pong gagawin mo? Boss matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Sir Song, masyado naman po kayong magalang. Napakaganda ng pagkaorganisa ng kasal ngayong araw. Sobrang saya ng anak ko. Bilang ama niya, lubos din akong nasisiyahan. Mahusay ka at may integridad, iho. Ito ang calling card ko. Nabalitaan ko kay Yakin na ang presyo mong 900 at 99 pesos sa kalagayan ng merkado ngayon ay parang gumagawa ka na lang ng charity. Mula ngayon, kaibigan mo na si Song Jianbang. Maraming salamat po sa tiwala, Chairman Song. Boss Sa susunod, ang lahat ng event ng Jianbang Logistics Group mula sa taunang pagpupulong hanggang sa mga salu-salo ay ipapaubaya ko na sayo. Hindi mo na kailangang mag-quote ng presyo. Diretso mo na lang ipadala sa amin ang bill. Makakaasa po kayong hindi ko kayo bibigyan. CJ. Lauma, kumusta na? Nakabook na. Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Lautang, solved na ang problema. Gumawa ako ng paraan at gumamit ng koneksyon. Nakapag-book ako ng 50 mesa sa Hongyun para sa inyo. Tapos sa Jixiang Restaurant naman sa labas ng syudad. Nakapag-book din ako ng isa pang 50 mesa doon. Sa kabuuan ay sapat na ang 100 mesa. Mazikiang, ulitin mo nga ang sinabi mo. Sabi ko, 50 mesa sa Hongyun. 50 mesa sa suburb at gaganapin sa 2 magkaibang lugar. Nagpapakain ka ba ng mga bisita? O hinahati mo lang ang mga bisita? Hindi, dahil lang masikip talaga ang schedule sa Hongyun. At nagawan lang ako ni Hidong ng paraan para sa kalahating araw na slot. Kalahating araw na slot. Sige, tatanungin kita ngayon. Sino ang balak mong paupuin doon sa Hongyun Restaurant? At sino ang ipapapunta mo sa suburb? Para kumain ng panis na pagkain sa bulok na lugar na yon? Ang mga kamag-anak ba ng pamilya Ma ang pupunta sa suburb? O ang mga kamag-anak ng pamilya Tangko ang pupunta roon? Ilista mo ang mga pangalan para makita ko. Gusto ko lang makita, Mazikiang, kung paano mo hahatiin ang mga kamag-anak at kaibigan mo sa iba't ibang klasifikasyon. Pag-isipan mong mabuti yan. Ito, problema nga talaga ito Parehong mahalaga ang bawat panig sa atin. Hindi naman pwedeng hatiin talaga ang mga bisita sa 2 grupo. Napakapangit pakinggan kapag kumalat ito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? 50 mesa lang ang maibibigay ng Hongyun. Wala nang labis kahit isa pa. Lauma, baka pwedeng ganito na lang ang gawin natin. Ibigay natin ang lahat ng 50 mesa sa Hongyun. Sa mga bisita mula sa panig ng balay mo, na galing sa pamilya Tang, walang maiiwan. Lahat sila ay doon sa Hongyun pupunta. Ang pamilya Ma naman natin, lahat ng kamag-anak at kaibigan ng pamilya Ma. Kahit ang mga hindi gaanong malapit, lahat sila ay doon na lang sa restaurant sa suburb. Lele. Baliw ka ba?
Ganyan ang gusto mong ayos. Kapag nalaman yan ng mga kaibigan ko, paniguradong mumurahin nila ako ng talikuran. Saan ko pa isusuot ang mukha ko? Mukha. May halaga pa ba ang mukha mo ngayon? Kung may natitira ka pang hiya, huwag na nating ituloy ang kasal ng anak natin, Lauma. Hindi ngayon ang oras para pairalin ang pride. Ang mahalaga, maituloy muna ang kasal. Mas mahalaga yan kaysa sa ano pa man. Sige, ganyan na lang ang gawin natin. Boss Ma. Ito ang down payment para sa 50 tables. Boss Ma, paki-double check po ng impormasyon. Kung okay naman po, maaari nyo ng pirmahan. Kung alam lang niyang hahantong sa ganito, sana hindi na siya nagmatigas noong una. Dongji, nakita mo ba ang hitsura ng mukha niya kanina? Parang nakalunok ng langaw. Buti nga sa kanya, sa negosyo, mas mabuting magtrabaho na lang kaysa magsalita. Ang lalaki ng mga lobster na nakuha natin ngayon, buhay na buhay pa ang mga ito. Pakisabihan ng staff, bantayan ang temperatura habang nakaimbak ang mga ito. Dongje, ang mga sangka para sa 200 tables ni Misong at sa 50 tables para sa pamilya Ma ay dumating na lahat at nakatago na sa bodega. Halos mapuno na nga ang cold storage natin. Boss He, napakaganda ng pagkakaayos niyo sa venue na ito. Sobrang malapanaginip. Mas maganda pa ito kaysa sa anumang design plan na nakita ko. Sobrang nagustuhan ko talaga. Basta nagustuhan nyo, Misong, masaya na kami. Naipagtanggol ko rin ang reputasyon ng aking ama. Pa, dito ba talaga kakain ang mga kamag-anak natin? Dito ba talaga gaganapin ang handaan? Hay. Pagtiyagaan na lang muna natin. Oh, nandito na pala kayo, Boss Ma. Sakto, may kailangan nga pala akong sabihin sa'yo. Alam mo naman na, National Day na ngayon, lahat ng bilihin ay nagmamahal ngayon, kaya tumaas din ang gastos namin sa mga sangkap. Kaya sa tingin ko, para sa bawat mesa, kailangan mong magdagdag ng 200 yuan para sa diferensya. Ano nang sabi mo? Sinasamantala mo ang sitwasyon para magtaas ng presyo. Magkano ba ang pinagkasunduan natin noong una? Boss Ma, huwag ka namang magalit agad. Malinaw naman ang nakasulat sa papel. Nakasaad po iyon ng malinaw sa kontrata. Kapag nagbago ang presyo ng mga sangkap sa merkado, may karapatan ng party na mag-adjust ng presyo. Nakalimutan mo na bang pinirmahan mo ito? Ito na ang presyo ngayon. Kung hindi mo tanggap, maaari mong i-cancel ang booking. Pero ayon sa kontrata, hindi na ibabalik ang deposito. Papa, hayaan mo na lang. Huwag na po kayong makipagtalo sa kanila. Ah, tama yan. Ang pagkakaisa ay nagdadala ng kayamanan. Boss He, matagal ko nang naririnig ang magandang pangalan mo. Masyado po kayong magalang, President Song. Napakaganda ng pagkaorganisa ng kasal ngayong araw. Masayang masaya ang anak ko. Bilang ama, labis din akong nasisiyahan. May kakayahan ka at may integridad, iho. Ito ang business card ko. Nabalitaan ko kay Yakin na ang presyo mong 900 at 99 yuan sa merkado ngayon ay parang nagcha-charity ka na lang. Ako, si Song Jianbang, ay gustong makipagkaibigan sa iyo. Maraming salamat sa tiwala ninyo, Chairman Song. Boss He. Mula ngayon, ang aming Jianbang Logistics Group, para sa taunang pagpupulong at mga handaan, ay ipapamahala ko na sa iyo. Hindi mo na kailangang magbigay ng quotation. Ipadala mo na lang ng direkta ang bill sa amin. Asahan niyong hindi ko kayo bibigyan. Nag-viral ang post na ito. Pasensya na po, Yin Wang. Ang mga weekend para sa Marso sa susunod na taon ay fully booked na po lahat. Pwede po ba sa inyo kung weekdays na lang?
Kuya Dong. Kuya Dong, sikat na tayo. Tignan mo dali ang forum. Alam ko na. Alam mo na pala. Kalahating oras nang hindi tumitigil ang mga tawag dito. Puno na ang para sa weekend na ito. Puno na rin ang sa susunod na buwan. Maging ang para sa bagong taon ay puno na rin. Kuya Dong ay hindi, Kuya He pala. Mula pagkatapos ng National Day hanggang sa Labor Day sa susunod na taon. Fully booked na ang lahat ng slots para sa mga weekend. Papa. Nagawa ko. Wow, ang ingrande naman ng naunang event. Mazikiang, hindi ba sabi mo pinilit lang ni Hido? Naisingit ang schedule mo? Bakit sa kanila, malapalasyo ang dekorasyon? Habang ang sa atin ay para, minadaling entablado lang. Malaki ang budget para sa 200 mesang handaan. Yes sa madaling salita, hindi lang sapat ang binayad mo. Nay, wag na po kayong magsalita. Espesyal na araw po ngayon. Ang isang mesang ito ay katumbas na ng 3 buwan kong sahod. Ang sasarap ng pagkain. Napakalaki ng lobster. Puro malalaking abalon pa ito. Magkano kaya ang bawat mesa nito? Kasal ng anak ko yan, syempre dapat maganda. Tatanungin kita, anong nangyari sa mga pagkain yon? Frozen na karne ba yon? Malinaw na nakasulat sa kontrata na sariwang karne dapat. Haha, pati ba naman ganyang kaliit na pera, pinanghinayangan mo? Masyado namang makitid ang utak mo. Nagawa mo pang tumawa. Ikaw panloloko ito. Ginoong Ma, anong nangyari? Dito ka tumayo, baka isipin ng mga bisita na hindi ka masaya. Araw ng kasal ng anak mo ngayon. Bumalik ka na doon at umupo. Sinisiguro kong ihahain ang lahat ng putahe dito. Puro pinakamasasarap ang mga yan. Salamat. Bawat isa ay parang sumasaksak sa puso niya. Kahit maikli lang ang lalakaring daan, tila hindi naman matapos-tapos ang paglalakad. Lene. Oh, nandito pala si Enama. Anong hangin ang nagpadpad sa'yo rito? Ang mga hinanda mong pagkain noong araw na yon, puro frozen meat at mga tira-tira lang ang ginamit. Nakasulat sa kontrata na sariwang karne ang dapat gamitin. Ipinakita ko na ito sa aking abogado. Nandaya ka sa kalidad ng pagkain, at labag yan sa kontrata natin. Mali naman ang sinasabi mo, yan ama. Hindi naman nakasaad na sariwang karne ang seasonal meat. Karne pa rin naman ang frozen meat, di ba? National Day holiday naman kasi ngayon. Nadala rin ako ng supplier ko. Wala talaga akong magagawa rito. Sige, paano naman yung biglaan mong pagtataas ng presyo? Nakasaad na kontrata na makatwirang pagsasaayos lang. Pero nagdagdag ka ng 200 kada mesa. Kaya 10,000 yuan ang dagdag para sa 50 mesa. Paano naging makatwiran yan? Ginoong Ma, wala namang nakalagay sa kontrata kung magkano ang limitasyon ng makatwirang pagsasaayos. Ang 200 kada mesa sa takbo ng merkado ngayon ay napakamakatwiran na nga. Kung sa tingin mo ay hindi ito makatwiran, pwede mo akong idemanda. Ginoong Ma, maging mapagpasensya at malawak naman ang isip mo. Tapos na naman ang event na ito, kaya kung mag-iinay at manggugulo ka pa rito, ano pa ang mapapala mo? Tama, di ba? Hahaha. Tumawa lang kayo, kapag nakabawi ako, iiyak din kayo balang araw. Kasalanan ko ang lahat ng ito. At saka,
Kung hindi lang sana ako naging ganoon ka-impulsive noon. Nagsyalis na ang lahat. Dongje, gustong magdagdag ni Ginoong Fang ng 20 pang mesa. Hindi na kasya sa Rui Hall natin. Bubuksan ba natin ang Jinsu Hall? Buksan mo. Sukin na natin si Ginoong Fang. Hindi natin siya pwedeng tratuhin ng basta-basta. Sabihin mo sa kanya na walang bawas o dagdag sa presyo. Masusunod po. Si Hidong po ito. Anong petsa po ang gusto ninyong ibo? Bossy, salamat naman. At tinanggap mo ang booking namin. Ngayong weekend lang po. Isang mesa lang ang kailangan namin. Para sa 6 na tao lang. Sige po, ihahanda ko ang isang pribadong kwarto para sa inyo. Ate, pakisabi na lang po kay Ginoong Ma, happy birthday. Sige po. Maraming salamat talaga, Bossy. Ngayong araw, gusto ko lang magsalita ng kaunti sa inyo. Lautang. Nitong nakaraang 3 buwan, gusto ko talagang lapitan ka para humingi ng tawad. Hindi ko naayos ng mabuti ang kasal ng anak natin. Napahiya ko kayo. Pati na rin ang sarili ko. Balae, kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Huwag kayong mag-alala, iisang pamilya na tayo mula ngayon. Hindi na ako gagawa ng katangahan ulit. Sige na, sige na. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Mamuhay kayong dalawa ng masaya at payapa. Huwag kayong gagaya sa tatay nyo. Iyon ang pinakamalaking kahinaan ng tatay mo sa buhay, ay ang pagpapairal ng pride kahit nagdurusa na siya. Naintindihan na ni Papa. Bossy. Pasensya na talaga. Kuya Ma, nakalipas na ang lahat ng iyon.